Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yan, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawin po natin ang reaction. Itong naging vlog ni ka-business na kung saan ay sinamahan ni ka-business at saka nitong si Istong Amaro at nitong si Bornok, itong si Kuya Bong para mamasyal sa SM. At ito nga po mga ka-business, mga kapapi, ito yung lakad nilang napornada na dahil doon sa sana'y isasama nila si Bay, kaya lang ay napuntahan nila sa bahay itong si Bay, ay anadat na nila doon ay yung pag-aaway nga po nitong mag-asawang Bay Papaya at Junjun. Kaya noong time na yon ay napornada yung kanilang lakad. At nga po, after ng vlog na yon ay eto, itinuloy nila yung lakad nila papunta nga po dyan sa pamamasyal sa SM para samahan nga po itong si Kuya Bong. Kasi ito kasi po yung isa sa napag-usapan nila doon sa permahan nila na ito nga si Kuya Bong ay magbabago na at kung may lakad ito ay dapat ito may kasama. At sa pagkakataon nga pong ito ay si ka-business ang sumama dito kay Kuya Bong sa kanyang pamamasyal. At dito mga ka-business, mga kapapi, dito sa naging lakad nilang ito, dito sa pamamasyal ni Kuya Bong na ito, nakasama itong sila ka-business, ay talaga namang nakita natin yung naging pagbabago na nito si Kuya Bong o yung laki na ng kanyang pinagbago. Simula nga po nung siya'y mailabas dun sa kulungan sa barangay. At yun nga po, nagkaroon sila ng kasunduan na nagkaroon sila ng permahan. Kumbaga, yun na pagkasunduan nito sila Kuya Bong at ka-business ay nakikita po natin na talagang tinutupad nitong si Kuya Bong. Kasi mahigit na rin pong isang buwan yun mga ka-business, mga papi. Mahigit na isang buwan na rin yung pangyayari yun. At simula nun ay si ka-business na mismo ang nagsasabi at maging yung mga kapatid na kagwang ni Kuya Bong na simula nung araw na yon na makalabas itong si Kuya Bong at magkaroon sila ng permahan ay talagang hindi na tumikim ng alak itong si Kuya Bong at hindi na rin umalis na mag-isa dito kay Laka Business. At kung umalis man nga po siya, bukod sa may kasama na nga po siya ay dito lang naman siya pumupunta sa mall. Kumbaga inaaliw lang niya yung kanyang sarili sa tuwing day off ng mga kagwang. At sobrang ikinatutuwa po natin yan mga ka-business, mga kapapi. Lalo na nga po ng mga nagmamahal dito kay Kuya Bong. Na ito nga po, tinutupad ni Kuya Bong ang napagkasunduan nila ni ka-business.
Sabi ko nga yun lang pala yung kailangan Yung magkaroon ng ganong kasunduan. Yung bigyan ito si Kuya Bong ng isang medyo mabigat-bigat na punishment na mararamdaman talaga niya yung kamay na bakal nito si ka-business. Kita nyo naman, simula nun, di ba? Nakita natin ang napakalaking pagbabago na ni Kuya Bong. Maging doon sa katawan ni Kuya Bong, kung natatandaan nyo, yung katawan niya nung bago siya makulong, ay napakapayat na ni Kuya Bong nun. Pero ngayon kita nyo naman, kita nyo kung ano yung katawan ni Kuya Bong ngayon. Bumalik na yung dating katawan ni Kuya Bong. Malusog na uli si Kuya Bong ngayon. At alam ko marami sa atin, lalo na nga sa mga nagmamahal dito kay Kuya Bong, ang sobrang natutuwa dito sa nakikita nating improvement nito si Kuya Bong. Sana nga lang, ay ito nakikita nating pagbabagong ito kay Kuya Bong ay magtuloy-tuloy na. Sana nga lang ay patuloy na panghawakan nito si Kuya Bong. Yung laman ng kasunduan nila ni ka-business na pinirmahan nila. Kasi sa tingin ko yun yung sa tingin ko yun yung pumipigil dito kay Kuya Bong para bumalik doon sa dati niyang gawi. At para sa akin ay maganda. Maganda yung nangyari yun mga ka-business, mga papi. Kumbaga nakatikim man siya ng medyo matindi-tinding disciplinary action mula dito kay ka-business, ay hindi nakakapanghinayang. Kumbaga ay hindi naging sayang yung mga naging effort ni ka-business no mga panahong yun. Para nga po dito kay Kuya Bong. Kasi nakikita na nga po natin ngayon Nakikita na natin ngayon yung pagbabago ni Kuya Bong. At sabi ko nga ay salamat naman dahil nakita din natin o nakita din itong sila ka-business yung paraan para tuluyang mapagbago itong si Kuya Bong. At ang isang kagandahan dito mga ka-business, mga papi, ay napag-alaman din natin dito kay ka-business na araw-araw pa lang nagba-Bible study itong si Kuya Bong. At isa ito magandang paraan para sa tuluyan nga pong pagbabago nitong si Kuya Bong. Dahil once na mas makilala ni Kuya Bong o makilala ni Kuya Bong ng lubusan ang ating Panginoon, ay yan na yung magiging hawakan niya o magiging higit niyang guide para dun sa kanyang pagbabago. Lalo na kung may isa puso ni Kuya Bong ang salita na nanggaling sa ating Panginoon. At hindi malayo mga ka-business, mga papi, na kaya ganito na yung naging improvement nito si Kuya Bong ay nandahil din po dyan. Dahil din dyan sa araw-araw nga po niyang pagba-Bible study na yan. Kumbaga, ay utay-utay nang nalalaman nito si Kuya Bong kung ano yung tama at mali. Nakita nyo naman mga ka-business, mga kapapi, dito sa naging lakad nila ni ka-business na ito, na yan nga po, yung pagmumall nila yan, pamamasyal nilang yan. Kita nyo, pagkapasok nila ng mall, ay ang hinanap agad nito si Kuya Bong ay isang piggy bank. Na nung una nga ay nalilito tayo Nalilito tayo kung ano ba yung gustong puntahan nito si Kuya Bong. Kung bakit ito'y umuli na lang ng umuli doon sa loob ng mall. Yung pala, ang hinahanap niya ay isang piggy bank. At ang dahilan nun, nung itanong ni ka-business, ang dahilan nun ay yung napanood niyang video nito sila ka-business o yung vlog nila ka-business na kung saan ay binasag nito sila ka-business yung kanilang mga alkansya. Kumbaga doon sa vlog na yon ay na-inspire itong si Kuya Bong na mag-ipon. Siguro nakita niya na sa bawat alkansya na binasag nitong sila ka-business ay maraming laman. At yun yung nag-inspire nga po sa kanya para siya bumili nitong piggy bank at mag-isip na mag-ipon din. Diba mga ka-business, mga papi, nakakatawa lang kay Kuya Bong dahil yung mga ganun niyang napapanood ay isinasa puso na niya ngayon. Kumbaga hindi lang niya pinapanood ng ganun-ganun lang, kundi nagiging motivation na rin niya yon para gawin din niya yung tama. Di ba mga ka-business, mga papi? Ang sarap lang atingnan sa ganitong attitude itong si Kuya Bong. Na ito na yung mga naiisip niya. Ito na yung inaabot ng kanyang isip. Na kung dati,
ay pag siya'y babali, ay ang iniisip niya ay ipang-inom at ipambili ng kung ano-anong bisyo. Pero sa ngayon nga po, mga ka-business mga papi, once na siya'y bumali, ay ang pinaglalaanan niya ay kung hindi pagbili ng mga damit, ayan nga po, pagbili ng mga ganyang klase ng gamit. Na alam naman natin na magiging kapaki-pakinabang yan para dito kay Kuya Bong. Kasi alam niyo po mga ka-business mga kapapi, once na matutong mag-ipon yan si Kuya Bong, ay maaaring dumating yung araw na hindi na niya kailangan ipahawak pa dito kay Mrs. Ka-business yung kanyang mga iniipon o yung kanyang sweldo na gusto niyang itira para ipunin. Di ba mga ka-business mga papi? Isang magandang training na rin yan kay Kuya Bong eh. Yung pagbili niya ng piggy bank na yan. Isang napakagandang training yan para kay Kuya Bong. Para siya'y makapag-ipon. O para siya'y matutong mag-ipon. At ang isang kagandahan dito mga ka-business mga kapapi, dito sa pagbili ni Kuya Bong na ito ng piggy bank, ay walang nag-suggest nito sa kanya. Walang nag-utos, walang nagsabi. Kumbaga ay kusang loob niya itong ginawa. At napansin din natin dito mga ka-business mga kapapi, pagkabili niya nitong piggy bank, ay ang sunod naman niyang pinuntahan ay yung mga map. At gusto din sana niyang bumili ng map. Kaya lang yung mga map na nakita niya ay medyo maninipis. Kaya hindi niya binili. Pero ang kagandahan dito mga ka-business mga kapapi, bagamat hindi niya nabili yung map o hindi niya binili yung map, ay yung pa rin yung unang pumasok sa isip niya. Ang bumili ng ganong klase ng gamit. Di ba mga ka-business mga papi? Kumbaga yung pera niya ay mas naiilaan na niya doon sa mga bagay na mas importante. Na kung ikukumpara natin sa dati, ay hindi naman nakakaisip ng ganyan ito si Kuya Bong. Bagamat dati nakakabili na siya ng mga damit, ng mga jersey niya. Pero yung mga ganyang bagay katulad ng piggy bank at nung map na yon, hindi naman siya nakakaisip dati ng ganyan. Kaya sabi ko nga, isa ito doon sa nakikita natin na naging improvement nitong si Kuya Bong. Kumbaga alam na niya yung mga importanteng bagay kumpara doon sa hindi. Tapos ang isa nakakatuwa dito mga ka-business mga kapapi, ay yung bagong kinahihiligan nito si Kuya Bong ngayon. Ang mamasyal at maglaro ng arcade dyan sa mall. O di ba mga ka-business mga kapapi? Mas okay na yan. Mas okay nang yan ang kinakahiligan niya ngayon kumpara dun sa dating kinakahiligan niya nga na puro bisyo. Kumbaga yung pera niya ay nauubos lang dati sa bisyo. Ay ngayon kahit bumali siya ng 1,000, 2,000, ay dyan napupunta. Dyan napupunta yung kanyang mga binabali sa paglilibre niya sa mga kagwang na kumain sa labas. At yan nga po, yung paglalaro ng mga arcade dyan sa mall. O di ba mga ka-business mga papi? Mas okay na yan para sa akin mga ka-business mga papi. Mas okay na yan kaysa doon siya malibang o libangin niya yung kanyang sarili doon sa pagbibisyo. Dahil doon sa pagbibisyo may masama pa siyang nagagawa doon eh. Samantalang dito sa pag-arcade ay nililibang lang niya yung kanyang sarili. Kaya sabi ko nga po, ay ito yung isa sa magandang nakahiligan ni Kuya Bong. Na para maaliw o malibang yung kanyang sarili. Di ba mga ka-business mga kapapi? Kung totoo sa mga ka-business mga kapapi, noong panahong hindi pa nagbabago itong si Kuya Bong, noong panahong bago ito makulong sa barangay, ay isa na yan sa sinasabi niya nakakahiligan niya. Yung paglalaro ng arcade na yan. Kaya nga lang, ayun nga po, may kasama yung pagbibisyo. Pero sa ngayon, ay dyan nga po siya nakapokus. Sa paglalaro ng arcade, pamamasyal, at pagkain sa labas. At ang isa pa nga pala pong paboritong kainan nito si Kuya Bong, ay yung lugawan na kung saan ay una siyang ikinain ni Ka-business. Na nung una siyang ikinain dito ni Ka-business, ay doon lang sila sa labas kumain. Kumbaga, binabalik-balikan niya, yan lugawan na yan, dahil doon sa alaalang yun. Kumbaga, lagi niya sinasabi, na dito ako unang ikinain ni Kuya. Kumbaga, napaka-memorable sa kanya, noon lugar na yon. Kaya makikita mo, na yung mga itinulong ni Ka-business sa kanya,
lahat yun ay na-appreciate niya. Na kung minsan akala nga natin ay wala lang, parang baliwala lang kay Kuya Bong ang lahat ng ginawa ni ka-business. Yan yung iniisip natin dati. Pero kita nyo naman mga ka-business mga papi, na yung palang mga ganong memory ay nakatanim dito sa utak niya. Nakatanim sa puso niya. At iniingatan niya yung memory na yon. At itinuturing niyang kayamanan. O di ba mga ka-business mga papi, na nakakataba ng puso na malaman natin na itong si Kuya Bong ay may mga ganitong kaisipan. Na hindi natin nakalain na yung mga ganong bagay ay isinasa puso pala talaga niya. Kaya sabi ko nga kung itong si Kuya Bong ay hindi nahatak ng barkada, baka matagal na itong nakapagbago. Baka mas malayo na yung naabot niya ngayon. Kung hindi lang sana siya nahatak ng maling barkada. Pero yun mga ka-business mga papi, ika nga itapos na yan. At ito bumubuo si Kuya Bong ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Ay ang hangad natin dito mga ka-business mga papi ay mapagtagumpayan ito ni Kuya Bong sa gabay nga po nitong sila ka-business. Alam naman natin mga ka-business mga papi na hindi yan pababayaan ni ka-business kahit anong mangyari. Sukdulan niya yung ibalik ni ka-business sa rehab para lang magbago, para lang maiiwas dito sa mga hindi magagandang barkada at mismo dito sa kanyang bisyo. Kaya sana Kuya Bong ay maituloy-tuloy mo na yan at sana ay hindi ka na ulit matukso ng iyong mga maling barkada. Sana ngay manatili ka na dyan kay Laka Business. Sana panindigan mo na ang iyong pagbabago ngayong yan. Sana hindi ka na mahatak ulit ng iyong mga barkada at mabalik ka na naman doon sa dati. Iya'y panalangin naming lahat Kuya Bong. Lahat kaming nagmamahal sa iyo. Ayan yung hangad at panalangin para sa iyo. Kaya good luck sa iyo Kuya Bong. At sana balang araw ay makita mo na rin yung babaeng pinapangarap mo na makasama habang buhay. Paano po mga ka-business mga papi, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe yan sa muntik kong channel, ay baka pwede naman pong makipindutan ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuluyang magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout at pasalamatan itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At yun ganon din po dito kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa pagsuporta. At yun, suportahan din po natin itong si Ma'am Erlinda Official Vlog. Pasupport po mga ka-business mga papi. Erlinda Official Vlog. At yun, ganun din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo at maraming salamat din po sa inyong suporta po, sir. At yun, suportahan din po natin yan, Jewel Channel. At yun, ganun din po dito kay Nana Channel TV. Shoutout po sa inyo at suportahan din po natin yan, Nana Channel TV. At shoutout din po dito kay Miss Lucky Me ng Japan. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa aking channel. Maraming salamat ma'am. At syempre ganun din po dito sa magigiting na kagwang ni ka-business. Na ito nga po sila Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Damulag Official, at Kagwang Istong Official. Shoutout po sa inyo lahat at yung patuloy po nating suportahan
ang mga magigiting na kagwang ni ka-business. At syempre ganun din po dito sa aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Mamplers Channel, MK Inday Okray TV, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyong lahat. At muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.